Kaya ngayon pong sandali nais ko pong mangaral sa paksang Preach the Word. Pero ang highlights po natin ay rebuke. Sabi po sa King James Version, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at hindi sa kapanahunan, sumawata ka, sumuway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Kaya narito po ang encouragement ni Pablo kay Timoteo dahil kanyang sinabi na sa huling panahon ng tao ay hindi na po makikinig sa wastong aral at sila ay hindi nasusunod sa katotohanan bagkus kung ano na lamang ang kanilang mga hilig. At napaka-importante ng sangkap para maunawaan niyo po na meron pong sangkap ang isang mensahe ng Diyos. At bilang tagapakinig, dapat ito ay inyo pong napapakinggan ang mga sangkap na ito. Sinabi nga sa verse 2 na every time na napipreach, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya nasasabi ng Bible na napaka-importante ng mga bahaging ito na sa bawat pangangaral ay may pagtutuwid, may pagsasaway, at meron pong pagtuturo. May natutunan ang isang mananampalataya. Kaya pag-uusapan natin yung salitang rebuke o pagsasaway. Kaya ang mensahe ng Diyos, ang pangangaral ay isang way upang tayo po ay sawayin, sawatain sa ating pong ginagawa. Ang sabi ng Bible ay sino po ba ang pwede lang mag-rebuke? Kasi marami pong tao na nakiklaim na sila ay pwedeng mag-rebuke. In Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kaya malinaw na sinasabi ng Bible na hindi po allowed ang lahat ng tao na magsaway o magsawata. Ang allowed lamang sa salitang pagre-rebuke ay walang iba kundi ang mga taong sinasamahan ng banal na Espiritu Santo. Gawin niyo iyon ng mahinahon at pag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Bakit hindi po pinapayagan ng Diyos na lahat tayo dito ay pwedeng magsawata o mag-rebuke o pagsabihan ng isang tao lalo sa kanyang masamang ginagawa? Dahil lahat ng sinabi mo ay susubukin ka rin ng kaaway dyan. Kaya marami po kayong mga taong makikita, nakasama, nung una ay marami silang sinasabing pagsasawata, pero kalalaunan sila na rin ang gumagawa. Dahil hindi sila guided ng Holy Spirit at wala silang protection sa lahat ng sasabihin nila. Tandaan po natin, lahat ng inyong sasabihin ay nakabantay ang kaaway at diyan ka rin niya susubukin. At sasabihin ng dyablo, tingnan ko nga ang sinasabihin mo kung totoo sa buhay mo. Isang natutunan ko sa aking paglilingkod, huwag kang mangaral ng hindi mo ginagawa. In 1 Timothy chapter 5 verse 20 to 21, pagsabihan mo sa harap ng lahat ng sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Kaya meron pong method. Ang sabi ng Bible, kailangan kausapin ng mahinahon, pero pag ang isang tao ay hindi na kayang suwayin, ay siya po ay dinadaan na sa publikong pagsasalita sa harapan ng mga mananampalataya upang ito'y maging babala sa nakakarami, sabi ng Timothy chapter 5 verse 20. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na kanyang banal na mga anghel, inuutos kong sundin mo ang mga bagay nito na walang kinikilingan o itinatangi. Kaya ang Diyos ay nagsasabi na kailangan ang tao ay kailangang ituwid o sawatain. Sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, napaka-importante ang sangkap
na tinatawag na rebuke. Dahil hindi po preaching ang isang preaching na walang pagre-rebuke o pagsasawata o pagtutuwid. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba ang dapat nating maunawaan sa salitang rebuke. Ang pagtanggap ng pagsasawata ay sinyalis na mayroong karunungan ang isang mananampalataya. Pag ang isang tao ay tumanggap ng mensahe ng pagtutuwid o mensahe na kailangan niyang baguhin ang kanyang buhay, ay meron siyang karunungan na galing sa Diyos. Ang isang taong marunong tumanggap ng pagsasawata o pagtutuwid o mga mensahe na patungkol sa kanyang ginagawa ay simbolo na meron siyang pagpapakumbaba. Meron siyang maturity at meron siyang personal growth, meron siyang improved na relationship sa Diyos at ayaw niya na magkaroon ng distracted na daan. Kaya ang isang taong marunong tumanggap ng pagsasawata ay sinyalis na meron siyang kaalaman. In Proverbs chapter 9 verse 8, in ISB version, merong mga taong hindi po pwedeng i-rebuke. Hindi po pwedeng i-rebuke. Bakit? Sabi po ng Proverbs 9 verse 8, don't rebuke a mocker. A mocker. Tama? Mocker. Or he will hate you. Nakukuha niyo po ba? Huwag daw sawatain ang isang manunuya dahil kamumuhian ka nan. Pero sabi ng Bible, rebuke a wise man o a wise person, sa AISB bread kung meron ka, and he will love you. Kaya ang isang taong tumatanggap ng pagsasawata na galing sa mensahe ng Diyos, at malalaman mo ang isang tao na merong karunungan dahil mamahalin niya yung nagre-rebuke sa kanya. Pero ang isang taong mapanuya, lahat na lang ng sasabihin ng pastor ay kaiinisan niya at hindi niya tatanggapin at lagi niyang ituturing na mali. Kaya makikita po natin na ang salita ng Diyos ay nagtuturo na huwag i-review. Kaya dapat matrace natin kung sino talaga yung mapagmahal sa mensahe ng Diyos at kaya nating ituwid dahil may mga tao na kamumuhuian kanya. In Proverbs chapter 21 verse 1, na sinasabi ng Bible na ang isang taong ni-rebuke down, yung matigas na ulo, ay sabi ng Bible, at sa Proverbs 29 verse 1, ang taong ayaw magbago, yan, ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig sa payo ay mapapahamak. Sa isang salin po ng NSU version, sabi ng Bible, ang isang taong hindi kayang i-review ang kanyang liig ay parang nagkaroon ng stiff neck. At wala itong remedy. Kaya meron pong 4 na sangkap ang Proverbs chapter 29 verse 1. Ang pagre-rebuke ay isang uri ng warning at opportunity na baguhin niya ang kanyang behavior. Napaka-importante ng rebuke, somebody say amen. Dahil sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos na may pagsasawata, ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang isang tao na baguhin ang kanyang destinasyon at binababalaan siya ng Diyos. Pero may mga taong matitigas ang kanilang mga leeg. Isang metaphor ng katigasan ng ulo, nagpapatigas ng kanyang leeg. Yan po ang sabi ng Bible. At meron tong resulta ng pagkawasak at walang kagamutan. Kaya ang sangkap po ng Proverbs 29 ay merong mga taong, doon mga kapatid, yung kanina, madalas sa pagsaway, King James yata yun. Ang madalas na sawayin, ngunit ang uli matigas, na biglang mababali at wala ng lunas. Kaya merong mga tao na hindi tatanggap, malinaw sinabi ng Timothy, na ang kanilang mga ugali ay wala ng lunas. Dahil napakatigas ng kanilang mga ulo. Kaya may mga tao na kahit anong sabihin mo, kahit anong paalala mo, kahit anong talatang sabihin mo, anong payo mo,
matigas ang kanilang mga leeg. Matigas ang kanilang mga ulo. At darating ang isang araw na pagkawasak sa kanila. At ang lahat ng mga ginawa nila ay walang lunas. Proverbs chapter 13 verse 18. Karalitain at kahiyan mga tatamuhin na nagtatakwil sa pagsuway. Ngunit siyang nakikinig ng saway ay makakapagpuri. Ano po ang sabi ng isang sasalin? Poverty and shame are for those who ignore correction. Ano po ang sabi ng Bible? Pag isang tao ay hindi marunong magtanggap ng pagtutuwid at hindi marunong tumanggap ng pagtatama, ang kanyang kahatnan ay kahirapan at kahihiyan. Every time na ini-ignore ng tao ang pagtutuwid ng Diyos, siya ay nagiging malapit sa kahirapan. Pag ang isang Kristiyano ay hindi kayang ituwid at ang isang Kristiyano hindi kayang i-align ayon sa sinabi ng Diyos, siya ay mapupunta sa kahirapan at ang kanyang buhay ay makakaranas ng napakaraming kahihiyan. Pero ang isang tao na marunong makinig sa instruction ay tumatanggap ng honor. Kaya napaka-importante bilang mga anak ng Diyos at mga naririto na tayo'y matutong makinig sa sinasabi ng Diyos, dahil kung iyong pagmamatigasin ang iyong puso at hindi ka kayang tanggapin ang pagtutuwid sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos o sa pamamagitan ng mga lingkod na kinakasihan ng Espiritu Santo, nag-i-invite ka ng kahirapan sa iyong buhay. Nag-i-invite ka ng kahiyan sa iyong buhay. Ang isang dahilan ng kahirapan ng isang tao ay ikaw ba ay natutuwid ng Diyos? Ikaw ba ay kayang itama pa ng Diyos? O merong mensahero ba na kayang mangaral sa iyo na hindi mo tutuyain? Yang isang tao pong mahirap i-rebuke, dikit po dyan ang kahirapan. Yan ang sabi ng Bible. In Proverbs chapter 24 verse 25, ang nakakatuwa naman po sa mga taong nagre-rebuke, a good blessing will fall upon them. Ano po ang sabi ng Bible? Pag kami yung mga pastor ay nagpataw po ng rebuke, pag ang isang church ay nagpataw ng pagsasawata, napapansin niyo po ba na oras na isang tao ay napatawan na ng rebuke or nasawata na, ang sabi ng Bible, ang pagpapalay bumabagsak. Bakit? Kasi ang taong hindi masawata ay hadlang po yan sa blessing. Hadlang po sa blessing yan. Pansinin niyo po, lumipas po ang ilang panahon at taon. Nang ang mga disipulo po'y nasawata, napansin niyo po ba na pinagpalang gawain ng Diyos? Bumabagsak po yung mga blessing. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay hindi nagtotolerate. Hindi siya tumatanggap ng isang buhay na hindi niya kayang ayusin. Ang Diyos ay willing ayusin ang isang tao, that's why rebuke, itutuwid, sasawatain, hindi papayagan ng Diyos yung ganung uri ng pamumuhay. Kaya sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos, ay diyan nalalaman yung mga ating bad behavior at ating mga sariling kapasyahan. At pag ikaw ay hindi nagpa-review, ang iyong buhay ay nalalapit sa kahirapan, na nalalapit ka sa kahihiyan. Pero yung church na nag-rebuke sa iyo, blessing naman yung darating sa kanyang sasagawain ng Diyos. Kaya naunawaan niyo po ba yung first part ng ating pong mensahe? Paano natin tatanggapin ang isang sawata? Bakit kailangan natin tanggapin ang pagsasawata? Revelation chapter 3 verse 19. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig at pagsisihin mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Para matanggap mo ang isang rebuke o pagtutuwid o pag-aayos ng iyong buhay, dahil ang pulpitong ito
ay ginawa ng Diyos hindi para po makapakinig po kayo ng mga masasarap na bagay lamang. Ang pulpito ay dinisenyo ng Diyos upang ayusin, ituwid ang ating mga baluktot na pag-iisip at baluktot na pamumuhay. At may mga taong aalis at kamumuhian ang church dahil sila nga po'y mga mapangtuya at ayaw nilang tanggapin na sila'y tinutuwid at inaayos ang kanilang mga buhay. Pero ang isang taong matalino, handa siyang makinig pa din ng salita ng Diyos dahil alam niya na ang salita ng Diyos ay magbabago ng kanyang buhay. Alam niya na ang salita ng Diyos ay magdadala sa kanya na maayos ang kanyang behavior at character. Alam niya na ang salita ng Diyos na kahit minsan ay masakit, kahit minsan ay parang hindi katanggap-tanggap, pero tinatanggap niya ang salita ng Diyos at na-align ang kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pagre-rebuke o ang pagsasaway ng Diyos o ang pamamalo ng Diyos, tandaan nyo, ang pagre-rebuke o ang rebuke ay isang form ng pagmamahal. Pag ang isang pulpito o isang pastor ay nagsasawata dahil siya'y nagmamahal sa kanyang nasasakupan. Pag ikaw ay kanyang pinagsasabihan, yan ay patunay na mahal ka ng nagsasabi sa iyo. Dahil kung hindi siya nagmamalasakit sa iyong ginagawa, ay ahayaan kanyang manatili sa kalikuan. Kaya ang pagsasawata na binanggit ng Diyos, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya malalaman mo po ang isang pastor na mapagmahal kung ang kanyang nasasakupan ay hindi na lumalakas sa Diyos, siya'y handang magsawata na kahit siya'y kamuhian, kahit siya'y usigin, kahit siya'y pagbintangan, o anuman ang sabihin ng tao sa kanya, pero dahil sa kanyang pagmamahal sa nasasakupan, handa siyang magsawata. Kaya uulitin ko, ang rebuke is a form ng love. Somebody say amen. Kaya mahal kayo ng isang taong sinasawata kayo. Mangamba kayo, mga minamahal, na kung kayo gumagawa ng kalikuan, walang nagsasaway sa inyo. Mapahala kayo na nalalaman namin na ginagawa niyo isang bagay na ito na hindi na nababanggit ang mga ginagawa niyo sa pulpito. Hindi po ito pamamahiya. Ito'y pagtutuwid at pagpapakita na nagmamahal sa inyong kaluluwa. Sabi po ng Proverbs chapter 3, 11-12, My son, do not reject the Lord's discipline and do not despise His correction, because the Lord corrects the person He loves. 3 chapter 11-12, kinokorek ng Diyos ang kanyang anak na minamahal. Kaya pinapakita, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi papayag na ang buhay natin ay hindi naka-align sa kanyang layunin. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mensahe, dahil sabi ng Bible sa Timothy, kailangan mong i-preach ang salita ng Diyos, kailangan mong sumawata, kailangan mong magsaway. Sa kadahilanan, kung wala pong pagsasawata at walang pagsasaway, mawawala ng direction ang isang gawain ng Diyos. Ang direction ng buhay ng isang Kristiyano ay nakukuha yan kapag ikaw ay nagkamali at may nagsawata sa inyo. Maring napapansin nyo, mga iniibig, kahit minsan tinatago nyo yung ginagawa ninyo, usisa nyo pang nangaral, parang yata nalaman. Hello? Dito po, yung mga disciple, pagalingan ng pagtatago. Pero paano po nalalaman? Sa kadahilanan, inahayag ng Diyos dahil kailangan mo ng correction. Kailangan mong itama, kailangan nating maayos ang ating mga buhay. Sabi po ng awit 141 verse 5, Let one who is righteous strike me. Hayaan daw yung matuwid. It is an act of gracious love. Let him rebuke me. Ano po ang sabi sa isang salin? Tama ba itong Psalms 141 verse 5? Tama sa isang English book. Let one who is righteous strike me is act of gracious love. Napapansin niyo po ba? Na yung isang matuwid na tao, sabi nung
hayaan mo na sawatayin ako ng matuwid na tao. Tinatanggap niya po yung pagtutuwid ng isang matuwid na tao. Bakit? Ito ay a gracious love. And let Him rebuke me. Nakukuha niyo po ba? Ganito dapat po yung mentalidad ng isang mga anak ng Diyos. Na handa siyang magpaayos. Handa tayong magpa-rebuke sa Diyos. Handa tayong magpaayos sa Diyos. Kaya nga po sabi po ng Job, chapter 5, verse 17, ICB version, indeed, how blessed is the person. Pinagpala daw ang isang taong na pagsasabihan. Yung taong kayang tumanggap ng saway. Alam niyo po ba nakakatakot sa generation ito at karamitan sa mga kabataan? Hindi na pwedeng sawayin yan. Kaya wala ngang blessing na dumarating sa isang taong matigas ang ulo. Kasi walang pwedeng mag-correct ng kanyang buhay. Kasi ang isang taong mangmang, sabi ng Bible, gagawin niya gusto niya at pag pinagsabihan, galit pa yan. Kaya ano sabi ng Bible? Ang kahirapan ay malapit sa kanila. Ang kahihiyan ay malapit sa kanila. Kaya ang isang tao na hindi pwedeng ituwid ni numan, ako, Biblia na nagsasabi, papunta yan sa kadustaan. Dahil sa kanyang masamang ginagawa ay hindi siya pwedeng pakalman. Pero anong sabi ng Bible? Bless! Alin? Yung mga taong tumatanggap ng pagtutuwid. Bless! Yung taong nakikinig ng salita ng Diyos na may pagtutuwid. Bless! Ang isang tao na handang magpahubog sa Diyos. Kaya nag-i-start ang blessing pag tinanggap natin yung correction. Nag-i-start yung blessing kahit naalala ko po si David sa Bible. Tumatakas na sila. Merong laka kung mag-anak ni Saul kung di ako nagkakamali. Nire-rebuke siya ng isang tao. Sinasabihan siya na kung ano-ano. At si David ay hari. Gusto na sanang patayin ang isa niyang kawal. Pero nung sabi niya, wag! Baka galing kay Yahweh ang mga sinasabi niya. Can you imagine na hari siya? Hari siya. Walang karapatan ng sinumang tao sa Israel na pagsabihan siya na kung ano-ano. Pero tinanggap niya yung sinabi ng isang tao dahil sabi niya, ito baka galing sa Diyos. That's why David ay isang taong pinagpala. Even Prophet Nathan, nung siya ay nirebuke ni Prophet Nathan, siya ay nag-repent. Ano nangyari kay Saul nung siya ay nirebuke ni Samuel? Hindi niya matanggap yung rebuke ni Samuel. Hello? Hindi po niya matanggap yung pagtutuwid. Kaya ang kaharian ay kinuha sa kanya. Kaya mga minamahal bilang pong mga manggagawa, matuto tayong tumanggap ng koreksyon. Lalo't kung ang nagsasabi ay isang taong pinananahanan ng Espiritu Santo. Kaya may paalala naman ng isang Bible na kung alam mo naman na hindi nasa iyo yung Holy Spirit, ipanalangin mo na lang. Kasi baka pag-rebuke mo, ikaw'y balingan ng tukso, sabi ng Bible. Now, magpatuloy po tayo. Paano natin ma-overcome at paano natin dapat maunawaan natin, mga minamahal, ang pagsasawata ay uri ng pagmamahal. Lagi pong sinasabi na yan ng mga magulang. Kaya kita pinagsasabihan kasi mahal kita. Diba yan ay isa Paul na sinasabi na ng mga magulang, kung wala silang pakialam sa atin, pababayaan nila tayo, sabi nila. Pero dahil sa kanilang concern, walang tigil ng kangangaw-ngaw, walang tigil ng pagpapaalala. Kaya mapalad ka, mga minamahal, kung meron kang kapartner na mayroong Armalite sa buhay. Diba? Hindi natigil ng kangangaw-ngaw. Dahil yan yung simbolo na mahal ka niya, kaya kang ginangaw-ngawan na yan. Diba? Kaya the more na maraming ngaw-ngaw, maraming pagmamahal. At kung maraming pagangaw-ngaw, maraming kalikuan. Pero anong sabi minsan ng Bible, ang isang taong hindi marunong tumanggap ng rebuke, naiinis. Stop, Linda. Di ba? Yan ay patunay ng pagmamahal, ang pagre-review. Kaso nga lang minsan, ito yung nangyayari kung bakit tayo'y nasasaktan at para maunawaan natin,
Gusto nyo bang hindi nasasaktan sa rebuke? Number one, tanggalin natin yung salitang defensiveness. Huwag mo nang ipagtanggol ang iyong sarili dahil mali ka talaga. Mga lalaki, huwag ka nang magtanggol. Dahil kahit anong gawin mo, mali ka pa din. Biro lang. Number one, defensiveness. Ito ay isang, alam niya na nagkamali siya, pero handa niya pa rin ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayaw niyang totaling tanggapin lahat ng kanyang pagkakamali. At siya'y gumagawa ng salitang mga excuses sa kanyang buhay. At pag hindi tinanggap ng isang nagre-rebuke, ang excuse na yon, lalo siyang nagagalit. Kaya ang isang way para matanggap natin ang rebuke ay napaka-importante na tanggapin natin ang ating pagkakamali. Somebody say amen. Alisin natin yung tinatawag na blame shifting. Ano yung blame shifting? Madalas ko itong nararanasan sa aking asawa. Siya yung may kasalanan, mamaya ako nahingi ng sorry. Nararanasan niyo po ba yun na sa inyong pakikipag-usap, sinasabi mo yung isang bagay na dapat niyang baguhin, mamaya mas marami pala siyang bala na tinatago at isisa mo na napapasa. Ang tawag doon is blame shifting. Like, Eva, nung sinabi ng Diyos, bakit naman kinuha? Sabi ng Diyos kay Adan, sabi, kuha kasi ni Eva. Nung tinuro na kay Eva, sabi nung ahas, lugi yung ahas, wala siyang may turo. Wala na siyang masisi. Wala siyang hindi niya ma-shift yung blame. Kaya minsan, isang dahilan kung bakit nahirapan ang isang tao na tanggapin ang pagsasawata dahil gusto niyang ituro ang isang tao na siya yung cause. Tandaan po natin, kasalanan mo ay ilang. Diba? Sabi ng Bible, ang kasalanan ay dapat mong pagbayaran. Hindi po pwedeng ako ininuman ang iyong pagkakamali. Somebody say amen. Isang dahilan kung bakit ayaw pong nasasaktan tayo sa rebuke dahil sa ugat ng pride. Yun talaga yung dulo. Kasi may mga tao na pag ang nagsalita ay, sinabi ko ito one time kay Jan. Pag ang coach mo ang nagsawata sa'yo, tatanggapin mo kasi ginagalang mo siya bilang coach. Pero pag tingin mong mas mababa sa iyo yung isang tao, at ito'y pinagsabihan ka, masasaktan ka. Dahil meron tayong thought, sino ka? Mas mataas ako sa iyo. Nakuha niyo po ba? Kaya meron pong mga tao, Christian, na namimili lang ng pwedeng magsawata sa kanila. Lalo kung ang isang magsasawata ay bata or mababa sa kanyang paningin, hindi niya tanggapin yung rebuke. Bakit? Kasi minsan, kahit sa mag-asawaan o sa pamilya, hindi natin matanggap kasi asawa ka lang. Hello? Kaya kailangan po nating matutunan na ang pagsasawata sa pangangaral ng salita ng Diyos, pag-usapan natin pangangaral ng salita ng Diyos, ay kailangan tanggalin lahat ng pride. Dahil kung may pride, hindi mo ma-absorb yung instruction ng Diyos. Katulad na nangyari po sa Genesis 39, 7-19, hindi ko kwento. Ano po nangyari sa asawa ni Potiphar? Si asawa ni Potiphar, yung talandi, at gusto niyang sipingan si Joseph. Siya yung gumagawa ng kasamaan, pero nung nakatakas si Joseph, naiwanan yung damit ni Joseph. Anong ginawa ng asawa ni Potiphar? Binaliktad niya yung kwento. Binaliktad niya yung sitwasyon. Sinisi niya, sino? Si Joseph. Pinagbintangan niya, nare-rapein siya ni Joseph, pero ang mangre-rape talaga, yung asawa ni Potiphar. Nakukuha niyo po ba? Bakit natatakot yung asawa ni Potiphar na malaman na siya pala yung gagawa ng katiwalian? That's why marami pong mga taong nagdidepensa sa kanyang sarili dahil ayaw niyang masumpungan ang sarili niya nagkamali. Pangalawa na isang dahilan kung bakit nasasaktan ang isang tao sa pagre-rebuke ay yung tinatawag na anger and denial. Nagsisimula palang pagsabihan ng isang tao galit agad.
Nagsisimula pa lamang pagsabihan ng isang tao, tumatanggi na agad. Kaya hindi po ma-absorb yung instruction ng Diyos. Hindi po ma-absorb yung goal ng Diyos. Dahil nasa uuna yung emosyon kaysa dun sa pag-analisa sa sinasabi. One time, merong word na akong narinig na para sa akin nababawan ako. Nagtanong yung asawa, saan yung ating pera? Anong sabi ng kanyang asawa? Sa dami nating utang, palagi mo ba magkakasya lahat ng ito? Nagsimula na po yung agrumento. Pero ang katanungan lang naman ay saan napunta yung ating pera? Hello? Yun lang yung tanong. Na napakasimpleng sagot ay asawa, ito may utang tayo kay Aling Puring. Ay nagbayad ako. Hello? Pero minsan doon sa imbis na i-absorb yung goal o instruction ng Diyos, kino-convert natin ang isang conversation sa away. Kino-convert natin ang isang conversation sa denial. Nandyan po ba kayo? That's why nahihirapan tayong tumanggap ng pagsasawata. Dahil lagi nating inuuna ang galit. Lagi nating inuuna ang pagtanggi. Naalala ko po ang isang disipulo, huling-huli na. Isang tricycle na nakahuli, mamamatay pa katatanggi. At ang tanong naman lang namin, kayo ba yun? Pwede namang sabi, Pastor, talagang oo, kami yun eh. Pero sabi ko sa inyo, nagawa pa siya ng mga kasinungalingan. Bakit? Dahil ayaw siyang masasawata at itutuwid. Pangatlo na isang dahilan, ang ginagawa ng mga tao para hindi niya ma-absorb yung rebuke ay yung tinatawag na paglayo. Minsan po, gusto kong laging halimbawa ang buhay mag-asawa, imbes na pag-usapan, pagkasunduan, may walk-outan. Nandyan po ba kayo? Sa mga may asawa lang yun na nangyayari po yan, may walk-outan na nagaganap. May layasang nagaganap. Naalala ko po isang araw, kami po hindi nagkasundo ng aking asawa. Sinabi ko sa kanya, lalayas na ako sa bahay na ito. Nagsimula po akong kunin yung bag. Itay ko pong mabagal na paglalagay ng damit. At ako'y umaasa na pipigilan niya ako. Napuno na po yung gamit, wala po siyang pakialam sa akin. Binitbit yung bag, nag-aantay ako na, huwag kang alis, dito ka lang. Kailangan kita, mahal na mahal kita. Wala pong gano'n na ganap. Kaysa po ako'y mapahiya, ako po'y umuwi. Sabi ng aking lola, bakit ka naririto? At doon may dalang gamit. Ay ako'y nag-aantay na pigilan ako ng asawa ko, pero hindi niya ako pinigilan. Dito muna ako, lola. 2 days, meron po akong pera. Sa amin po kasi talaga, medyo sabihin na natin, sa amin po yung met-me ang hingi. Nung una, mamet-meain ka talaga. Nung nakikita kong maubos na yung aking pera, umuwi na ako. At yung aking asawa, wala siya talagang pakialam. Bumalik ako, tinignan niya lang ako, tinawanan lang niya ako. Bakit? Kasi minsan ang pagsasawata, ayaw nating tanggapin, at ang gusto natin nilalayo. Nandyan pa po ba kayo, mga minamahal? Sabihin mo sa katabi mo, alam ko kanina ka pang tinatamaan. Tanggapin lang natin. Hello? Now, pang-apat, kung bakit ayaw natin ng rebuke. Kasi sa kadahilanan, ayaw natin ng comparison. Ayaw natin na tayo ay maiisipang tulad sa iba. Meron po mga ganun tao na pag sinabing, bakit hindi mo gayahin si gayon? Naalala ko po ang asawa ko, minsan nakumpara ko doon sa isang tao na full of skill. Biniro ko, ba't di siyang inasawa mo? Yan, ganun lang, imig ko. Masakit yung comparison, somebody say amen. Pero kung tatanggapin lang lagi natin yung pinaka-core ng message, meron pong magaganap na malaking pagbabago sa ating buhay. May magaganap na malaking improvement sa ating growth, especially sa spiritual. Kaya ang rebuke ay nakakatulong sa atin. Somebody say amen ulit. Now,
Bakit napaka-importante ng rebuke? Lalo sa church. Bakit napaka-importante ng rebuke? Lalo sa pangaral ng salita ng Diyos. Dahil kung walang rebuke, kung walang pagsasawata, makinig po kayo, magiging komportable ka sa ginagawa mong kasalanan. Ang rebuke ay nagdadala ng isang impormasyon na iyong nalalaman na mali ang iyong ginagawa at nagdadala ng kabagbagan. Kapag ang isang church ay hindi na nagre-rebuke, mag-e-enjoy sa kasalanan ng mga mananampalataya. Pag ang isang gawain ng Diyos ay wala ng pagsasawata, wala ng pagtutuwid, hallelujah, ang mga tao ay hindi nalalakad sa kalooban ng Diyos. That's why napaka-importante ng rebuke sa gawain ng Diyos, napaka-importante ng pagtutuwid sa kadahilanan, hindi ka magiging komportable sa ginagawa mo sa iyong buhay. Dahil alam mo na pagpunta mo sa simbahan, tatamaan na naman ako. Hindi ka komportable dahil ang reason kung bakit hindi ka komportable dahil doon sa kasalanan ay napakikilalang kasalanan. Kasi ang rebuke siya ang nagpapakilala ng isang gawa ay mali. Ang rebuke ang nagpapakilala na sala ang iyong buhay. Ang rebuke ang nagpapakilala na wala ka sa linyada ng Diyos. That's why kung walang rebuke ang isang gawain ng Diyos, hindi niya malalaman na kanyang nilalakaran ay mali. Hindi niya malalaman na kanyang buhay ay nasa kalikuan. Kaya hindi po ang rebuke ay nagtutulong sa isang gawain na hindi makomportable ikaw sa ginagawa mo. Kaya nga po pag ikaw ay na-rebuke, ang bigat sa dibdib, hindi mapakomportable. Hello? At sasabihin ko po sa inyo, pag lagi pong may rebuke, hindi mo ma-enjoy ang kasalanan. Sa kadahilanan, gawin mo, pagdating mong linggo, tatamaan ka na naman. Masasawata ka na naman. Hello? That's why, napaka-importante ng turo ni Pablo na magsawata ka. Sa kadahilanan, ayaw ni Pablo na ang mga mananampalataya ay mag-enjoy sa sin. Ayaw ni Pablo na manatili ang isang tao o ang kanyang mentalidad na ang kasalanan ay magkaroon ng definition na hindi kasalanan. That's why ang rebuke ay nakakatulong para matrace ang iyong kalalagayan ay nasa linya pa ba ng Diyos. Kaya pag oras na may pagsasawata, dyan mo na natitrace na ikaw pala ay hindi na nasa kalooban ng Panginoon. Marami po na akong simbahan nakita na walang pagre-rebuke. Pagkatapos sumugtog, nasa likod ng bahay. Hindi nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos at hindi sila nare-rebuke sa ganung bagay. At they believe na hindi kasalanan yon. Pero kung may magre-rebuke doon, matitrace nila na kasalanan yon. Hello? Ang dahilan kung bakit lagi nilang ginagawa ang isang bagay na yon kasi walang nagsasawata sa kanila. Kung bakit patuloy na ginagawa. That's why, alam niyo kung bakit umaalis yung maraming Kristiyano rito sa church? Dahil ayaw nila ng rebuke. Dahil gusto nilang mag-enjoy sa sin. Gusto nilang magpakasasa. Ayaw nilang malaman ng ginagawa nila'y mali. Ayaw nilang malaman ng kanilang pamumuhay at gusto nilang mag-enjoy. Gusto nilang, matagal pang bumalik ang Panginoon, mag-enjoy muna ako sa kasalanan. At kung walang magre-rebuke sa kanila, hindi sila mababagbag. Hindi sila mangangamba. Okay lang na gawin nila yon at dahil wala namang magpupuna sa kanilang ginagawa, tuloy lang sa pagkakasala, tuloy lang sa kalikuan, tuloy lang. Mag-enjoy lang kami. Ang gagawin lang namin ito sa kadahilanan, walang nagre-rebuke sa kanila. Nandiyan po ba kayo, mga minamahal? Kaya napaka-importante ng rebuke. Napaka-importante ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nagre-rebuke sa atin. Kaya pag oras na ikaw'y nare-rebuke, that is sign na ayaw ng Diyos na magpatuloy ka sa ginagawa mo. Pag ikaw ay nire-rebuke, yan ay isang sinyales na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong destinasyon. Pag ikaw ay nire-rebuke, yan ay sign na mahal ka ng Diyos. Pero ang nakakatakot, mga minamahal, yung tipong ikaw ay lulong na sa kasalanan. Abay, wala nagsasawata sa iyo. Wala nang nagpapaalala sa iyo na mali yan. Ni konsensya mo, hindi na sinasabing mali yan. Yun ang nakakabahala.
Magpasalamat po tayo na kung meron pong nagpapaalala sa atin sa ating mga ginagawa, dahil mismo ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin kung bakit siya nagpadala na magpapaalala sa iyo. Pero nakakalungkot kung ang isang tao ay lulog na nga sa gawang mali, ay tuloy pa, pero wala na po nagaganap sa kanyang buhay. Baka siya ay tinakwil na ng Diyos. Now, pag iyo pong tinanggap a healthy perspective on rebuke, o paano natin ma-handle, ano po yung mangyayari sa atin? Pag ikaw ba ay tumatanggap ng sawata, number 1, magkakaroon ka ng tinatawag na growth, paglago, yung potential ng iyong paglago. Bakit? Pag ang isang tao ay kayang sawatain ang salita ng Diyos, meron siyang paglagong mangyayari. Pero ang isang Kristiyanong hindi nasasawata, bansot ang pananampalataya. Pangalawa, nandun siya sa path ng wisdom. Nasa landas siya ng karunungan. Pangatlo, meron tinatawag tayong spiritual maturity. Ang pagtanggap ng saway ng salita ng Diyos ay nagdadala yan ng pagmamature. Nandyan pa po ba kayo, mga iniibig? Nandyan pa po ba kayo? Kakunti lang inaririto. Nandyan pa po ba kayo? Kaya napaka-importante na open lagi ang ating puso sa mensahe ng ating Diyos. Dahil kung tinatamaan ka o ikaw ay may nababasang mga talata na kailangan mong baguhin, ang Diyos mismo nangungusap sa iyo. Dahil gusto kanyang mag-mature. Gusto niyang ikaw ay magkaroon ng wisdom. Gusto ng Lord na ma-reach mo ang iyong potential. Lumago ka sa iyong potential. Dahil hadlang sa paglago ang isang taong hindi matutong tumanggap ng paghuhubog. Now, balik po tayo. Ayun na pa natin pinag-uusapan yung rebuke. Ayun, pag-uusapan natin sa huling bahagi. Paano malalaman ng isang tao ay tumatanggap ng rebuke? Hindi po lang tumanggap ka ng rebuke, pinagsabihan ka, pinangaralan ka, nakinig ka. O humble, tinanggap yung sawata. Pag-usapan natin. Yung pinakinggan lang ba yung sawata? Yung pagsasabi ba lang yung inabsorb nila? Basahin natin uli. Revelation chapter 3:19. Revelation 3:19. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Para maunawaan natin yung core ng rebuke, ang core ng rebuke ay pagsasawata o isang bagay na pagpigil sa isang destinasyon. Para maunawaan natin, ginagamit natin ang rebuke kay Satan. Alam natin si Satan ay may ginagawa sa ating buhay, winawasak ang pamilya, pinupush tayo sa sin. That's why we use the word rebuke. Anong ibig sabihin, bakit mo siya ni-rebuke? Ayaw mo nang matuloy pa yung mga plano ng kaaway. Sinasawata mo siya o pinagsasabihan mo siya na huwag gawin ang mga bagay na yan sa aking buhay. Kaya ang rebuke ay isang pagpipigil, katulad din ng ginawa ng ating Panginoon nung sila'y nakaranas ng hangin at bagyo. Sabi doon, ni-rebuke niya ang hangin. Ni-rebuke niya ang bagyo. Pinatigil niya ang bagyo. Pinahinto niya, sinaway niya, pinagsabihan niya. Kaya para maunawaan natin ang rebuke, ay hindi lamang siya makaalam ka ng tinatawag na pagsasawata. Mali ito. Na-rebuke ako. Dahil ang action ng rebuke, nung narinig mo ng iyong buhay ay nasa mali, nung narinig mo ang iyong kalalagayan ay hindi nasa tama, ang iyong gagawin ay pagsisihan at iyong tatalikuran. Maraming nakikinig ng rebuke, alam na nila na silang nire-rebuke, alam nila mali, pero hindi nila tatalikuran pa rin ang kanilang ginagawa. Hindi talaga sila tumanggap ng rebuke.
Dahil ang tumatanggap ng rebuke ay tumanggap ng instruction, tumanggap ng pagdidisiplina, at ang kanyang buhay ay babaguhin at ang kanyang desisyon ay mababago at iaalay niya sa kalooban ng Diyos. Ang pagre-rebuke ay hindi po pagpapagalit o pagsasaway. Ang pagre-rebuke ay pagtama ng direksyon. Ang pagre-rebuke ay pag-aayos ng buhay na napunta sa mali. Ang pagre-rebuke ay pagtatama ng kaisipan ng isang tao. Ang pagre-rebuke ay pagbabalik ng kanyang moralidad papunta sa gawain ng Diyos. Ang pagre-rebuke ay pag-alis mula sa gapos ng kasalanan at papunta sa katuwiran ng ating Panginoon. Yun yung core ng rebuke. Ang rebuke ay hindi po puro parang pinapagalitan ka lagi. Hindi po yun. Ang goal ng rebuke ay muli kang ibalik, talikuran, pagsisihan, at itama ang iyong maling destinasyon. Kaya pag ang isang taong tumatanggap ng rebuke, nung siya'y na-rebuke, agad siyang nagsisi at binago niya lahat sa kanyang buhay. Yun yung tumatanggap ng rebuke. Kaya malalaman mo ang isang Kristiyanong matalino. Handa niyang ayusin ang kanyang kamalian sa harapan ng Diyos. Pero ang isang taong hindi marunong tumanggap ng rebuke, tuloy sa kanyang ginagawa. Na kahit siya ilang beses nang sinuwata, ilang beses na siyang pinagsabihan, hallelujah, tatanggapin niya lang yung salita, and they believe, oh, tinanggap ko ang rebuke ni Pastor. No! At tinanggap mo lang yung words. Pero hindi mo tinanggap yung instruction ng Diyos na kailangan mong bumalik sa kanyang kalooban. Nandyan po ba kayo, mga minamahal? Kaya ang pagre-rebuke matapos tanggapin ang salita ng Diyos ay tinatanggap muli yung inaalok ng Diyos sa tamang destinasyon. Kaya pag wala pong malinaw na instruction ng Diyos, that's why ang rebuke para sa akin ay kind of instruction. Sinasawata ka, anak, mali ang ginagawa mo at ito ang tamang dapat mong gawin. Tinatanggap lang nila yung word na mali, pero hindi nila tatanggapin yung buhay. Ang isang taong nagpaparebuke ay tatanggap ng tamang pamumuhay. Ang isang taong nagpapasawata ay bumabalik sa kalooban ng Diyos. That's why ang sinasabi ng Bible, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Ibig sabihin, sasawayin ka lang, papaluin ka lang, and then mag-stay ka doon sa kasalanang ginagawa mo? Hindi po. Ano po ang sabi ng Bible? Maging masigasig ka, pagsasihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Kaya ka nga nirebuke, sinaway, kaya ka nga pinalo para pumunta ka sa pagsisisi at ang dulo ay tumalikod ka sa iyong maling ginagawa. Yun yung kabuuan ng rebuke. Na ang isang tao ay mawala sa kasalanan. Ang isang tao ay mawala sa maling buhay. Kaya pag hindi mo tinatanggap yung ino-offer na buhay ng Diyos, hindi ka nare-rebuke. Isa kang born again na unyango. Nakikikulay ka lang. Pero pag ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, hindi lamang Word of God ang gusto mo, pati yung buhay na inaalok ng Diyos ang gusto mo. Ang isang taong nare-rebuke, naayos ang isipan. Ang isang taong nare-rebuke, nababago ang kanyang pananaw. In Hebrew chapter 12, 5-6, nalimutan ba ninyo ang panawagan ng Diyos na bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain. Hello? Ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mong masamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ang kanyang anak. Ano yung core ng pagtutuwid? Ano yung core ng pagre-review? Pag sinabing dinidisiplina, pinapalo ako dati ng aking mga lola sa kadahilanan, ayaw ng lola ko na makita uli yung ginagawa kong yun. Sa katunayan, pagkatapos na paluin ako ng aking lola, ulitin mo pa yan. Hello?
Nakukuha niyo po ba yun? Ulitin mo pa yan. Hindi lang yan ang tatama sa'yo. Kaya nga po kami ay lumaki ng aking mga kapatid sa bugbugan. Dahil bakit? Hindi naman natin pwedeng laging isisi na ganun sila, bagkus sila yung mga sinaunang mapagdisiplin ng tao. Alam niyo po ba sa amin nung una, lalo yung aking lolo, pag tumunog ang kampana ng alas 5 at wala pa kami sa bahay, sundo na kami ng pamalo. Totoo po yun. At talaga kami po'y kanya-kanyang takbo. Hindi po kami naghugas ng pinggan, mga iniibig. Pinapila kami magkakapatid. Pila kayo. Walang pinggan. Labas ang mga palad. Nakaganon ho kami, oh. Pinatong yung kanin. Pinatong yung tinula. At sabi nila, sige, tapon nyo yan. Tatamaan kay lalo sa akin. Oh. Pero alam niyo po ba, pangit man po sa paningin ng mga tao ngayon, pero pinagpapasalamat ko mga disiplinang yun. Dahil nung nawala yung mga ganong disiplina, titigas ang ulo ng panahong ito. That's why, lumaki po ako na hindi ko po kinamuhian yung nagdisiplina sa akin. Mahal na mahal po namin ang aming mga magulang at lola. Sa mga nakaabot nun, mga batang 90s, di ba? Pag hindi, ang unang drone na naimbento nun ay chanelas na lumilipad. Di ba? Naranasan nyo na ba yung mga kabataan ngayon, yung chanelas na lumilipad? Mga pamalong madampot uyo. Ito yung naranasan namin. Bakit? Dahil kung bakit pinalo, kung bakit sinuway, dahil ayaw ng magulang na makikita uli yung ganong gawain. Kung bakit tayo nire-rebuke, hindi para lang ikaw ay pagalitan, sabihan, umapulpito sa paniniwalang pinupulpito ka, no. Ang goal talaga dyan, tantanan mo kasalanan yan. Ang goal talaga yan, tigilan mo yan. At kung di mo tinitigilan yan, mismo ng Biblia nagsasabi, ikaw ay malapit sa kahirapan. Kahiyan ang dadalaw sa iyo. Kaya ulitin ko, sarap po ng may rebuke sa simbahan. Alam niyo po talaga nagpapasarap sa mensahe? Gusto niyo malaman? Yung kanina ka pang tinatamaan, sabi mo nanawagan ng altar call. Di ba? Sarap nun sa ganun. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kaya pag pinayag yung word na pagtutuwid, pagtutuwid. Naunawan yung word? Ibig sabihin, baliko. Nakuha niyo po ba? Baliko. At ang baliko, pinupukpok yan. Pinapalo yan para tumuwid. Kaya pag ang isang bakal ibaliko, kailangan pukpukin. That's why, pag ikaw ang buhay mo ibaliko sa harapan ng Diyos, kailangan mong palo. Ang purpose nun ay tumuwid ang iyong buhay. Somebody say amen. Kaya pag oras mo ang isang tao ay marunong tumanggap ng review, handa niyang baguhin ang kanyang isipan. Handa niyang baguhin ang kanyang behavior. Handa niyang baguhin ang kanyang improve ang kanyang ministry, ang kanyang kaisipan, lahat sa kanya. Kasi naunawaan niya na kailangan kong tinutuwid ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, at gusto ng Diyos na ako'y mabago. Kaya ako'y kanyang pinapalo. Proverbs chapter 3 verse 11, last 2 verse please. And 2 Timothy 4 and 2. Para manuwa natin, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong malitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. And verse 12, pagkat lahat ng mahal niya, itinatama ang daan. Nakuha niyo po ba? Itinatama ang daan. Ibig sabihin, ang rebuke ay itatama ng Diyos ang iyong daan. Itatama ng Diyos ang iyong buhay. Ngayon, ang katanungan, sa verse 11, may mga tao kasing minamaliit ang pagre-rebuke ng Diyos.
At sabi doon ay, verse 11, huwag mong itakwil. Nakukuha niyo po ba? Na gusto ng Diyos, sawayin ka, gusto ng Diyos itama ka, pero may mga taong nagtatakwil ng pagsasawata ng Diyos. May mga taong ayaw tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos. At ang gagawin ay backslide. Pag ang tayo nag-backslide, yan yung mga taong ayaw ng pagtutuwid ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Kaya, tayo yung mga anak ng Panginoon, magalak po tayo pag tayo tinutuwid ng Diyos. Ay bakit? Ay tinatamaan ng Diyos ang daan natin eh. Patunay yan ng pagmamahal ng Diyos. Aba, tayo nabubuhay, tayo mga anak ng Diyos na pwede magkamali dito sa lupa. Ano? At pag nagkamali tayo, ikagalak natin na tayo ay muling nilalagay sa direction. Muli tayong inaayos ang Panginoon. Kaya ano pong sabi ng Bible? 2 Timothy 4:2. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang isang anak na nare-rebuke, napapalo, talsik, lahat ng masamang ugali na. Totoo po yan. Pag ang Diyos itinama ng ugali natin, pag tinama na ng Diyos ang pag-iisip natin, nakaw. Isang garuti lamang ng Diyos. Babait ka talaga. Ako'y maraming beses na napalo ng Panginoon. At ako'y masaya doon. Bakit? Kasi ang Diyos ay nagmamalasakit sa aking behavior. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa aking pagpapastor. At ang resulta nun ay napakaganda para sa akin. The last verse, ipangaral mo ang salita ng Diyos at pagsikapan mong gawin, iyan napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao. At pagsin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Anong goal? Anong goal natin? Ang rebuke ay word na paghimok. Ano? Saan po tayo inihimok? Hindi po tayo inihimok sa church service. Hindi po tayo inihimok sa worship service. Inihimok tayo na ma-align ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Kaya nga po, alam niyo po, basta mapaupo lang ako, maparap lang sa disciple, kahit isa yan, magtuturo ako. Pagkwentuhan lang ng kaunti, magtuturo ako. Sa kadahilanan, gusto kong i-encourage ang aking mga kapatid sa Panginoon na ma-align ang ating mga buhay dahil lalo't malapit na bumalik ang ating Panginoong Diyos. Ano po sabi sa verse 3? Ito yung nakakalungkot. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa waslong katuruan. Kaya, ito yung sinasabi ko kanina na darating ang panahon na kahit ngayon yung nirebuke, tinanggap lang yung sabi mo, pero hindi naman nila babago yung buhay nila. Tutuloy pa din yan. Kasi sila ay mga mangmang. Pero darating panahon, kahit ang pagsasawata ay hindi na pakikinggan ng tao. Wala na silang papakinggan. Ano bang gusto nila? Maghahanap sila ng preacher. Maghahanap sila ng preacher na magpapasaya sa kanila. Maghahanap sila ng motivation. Maghahanap sila ng hindi sila i-rebuke. Hello? Maghahanap sila ng ibang tagapagturo at gusto lamang nila yung gusto nilang marinig. Alam niyo po, may totoong buhay ito. Meron akong kilala. Isang born-again deacons sa isang church. Pag kami nag-uusap, sabi niya, Brad, ayaw ko marinig yung impyerno. Ayaw ko marinig yung ganyan. Blessing lang, blessing. Heaven lang tayo, heaven. Pero pag about sa self-denial, about sa judgment, ayaw niya marinig. Meron po ako rin isang tao nakausap na sabi niya, dito na lang kami. Kasi napag-usapan namin yung gawa ng laman, na pinagsabihan ko siya na yung gawa ng laman hindi nagmamana ng langit. Ayaw niya lang tanggapin. Dito lang kami, grace lang kami, grace. Bakit? Kasi ayaw nila lang tanggapin ang katotohanan. Ang gusto lang nila, yung gusto nilang maririnig na masarap pakinggan. Dahil ang rebuke hindi masarap pakinggan. Hello? Minsan nga, pag nare-rebuke tayo, hindi na tayo makahinga eh. Nandiyan po ba kayo? Ako rin po, naranasan ko.
lagi po rin ako nare-rebuke, lagi ako napapagalitan. Especially pag gumagawa ko ng mensahe, ako muna pong tinutuwid ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, balang araw, hindi na makikinig ang tao. Kaya mapalad pa ako, may nakikinig pa. Amen. Mapalad pa ako at narito pa kayo, handa pa kayo makinig. At tinatawagan ko po mga bangahon.